Mayong buntag sa atong tanan. God is good. All the time. Istorya sa usa ka fisherman. Naka-encounter siya kanang bagyo. Hantod nga naguba ni dihang bangka o di na gid mo andar. Siya ampo sa Ginoo. Unya same scenario nga nakakita siya puti nga naglakaw sa dagat. Ingon siya nga murag mao gini si Jesus. Sa nga Jesus, ikaw ba na? Anang Ginoo nga ako ni. Pwede ba ko makalakaw diha sa dagat sama ni gibuhat ni Pedro? Anang Ginoo, pwede. Ninaw na itong fisherman. Anang Ginoo, time's up. Nganong nagdalam kag life jacket? Ano to nga, may na makasiguro pa. Basahin ka ng mga lagad na sino ba? Sa ikagampo, sa mawadaan ka ka ng murag mo ipagsalig yung pagkampo na kay Doduha, murag usahin maniguro ka. Ang mensahe sa Diyos, igsoon, dire makita sa Acts chapter 27 verse 10. Ana si Apostol Pablo, "Men, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to ship and cargo and to our own life." Let us pray, Ginoong Diyos, Amahan. Pasaluan ni Ginoong Diyos, makalapasan di kanimo sa nahuna sa pulong sa buhay. Anay na pag Ginoong Diyos, magpaminaw sa iyong mga pulong. Ay, Ginoong Diyos, na dili ni masayang kaning mga panahon. Kung aduna kami matunaan, nga lesson sa mong kinabuhi, upadala sa among pagkinabuhi sa matag adlaw, Ginoong Diyos. Di kami sa mga distraction, na may focus ng Diyos, open our heart and mind, Ginoong Diyos, na masulod sa among kasing-kasing galmitakan, Ginoong Diyos, ng imong mga pulong. Bisan sa imong alagan kapag gamiton karon, Ginoong Diyos, kulang iyang kahibalo. Ikaw magauban kaniya, Ginoong Diyos, imong balang espiritu uban kaniya sa iya, Ginoong Diyos, nga dili siya makita kung dili ikaw. Dan kanyang tanong God sa Jesus. Amen. Men, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to ship and cargo and to our own life. Higala, akong nakita nga atong pagpanaw adunay dako nga disastrous o kalisod o kapigado o magdala kini og dakong kagubaon guba sa atong ship nga barko o labi na sa atong mga karga o sa atong kinabuhi. Igsoon higala, let me share to you the theme for this morning, heeding God's warning in the midst of life storms. Heeding God's warning in the midst of life storms. Pagpaminaw sa pasidaan sa Diyos sa taliwala sa bagyo. Bisag ikaw nangalagat sa Diyos, kada adlaw ka nagaampo, kada adlaw ka nagadebosyon, kada Domingo ka nagasimba, pero dili na makapugong sa mga storm na maabot sa imong kinabuhi. Mga problema, mga trials nga maabot. However, gisaad man sa Dios nga kung maabot man ta sa mga problema o mga pagsulay, dili ta niya biyaan. Amen? Ingon sa Dios, I will be with you. I will protect you. I will deliver you. I will keep you from harm if you remain in His presence. If we experience storm our life, we interpret kaning storm or mga bagyo, it is stand in our way or makababag sa mga plano sa Dios. Sa imong pagpangalagad na ay mga storm sa imong atubangan, babagan niya ang pagpangalagad. Or ang mga storm sa imong kinabuhi, mo ni ang pamaagi sa Ginoo. Pagsulay sa imong kinabuhi, kung imo ning malampasan, imong madawat ang panalangin sa Dios. Duha ka klase. Or ang mga storm sa imong kinabuhi, it is a consequence sa atong nabuhat ng limay. Usahay atong isisi sa Ginoo
nga grabe ang mga problema na abot sa mga kinabuhi. Daghang kag gibasol, pero wa mo kabalo, it is a consequence sa imuhang nabuhat. In Acts chapter 27, this is a last recording journey of Apostle Paul. Ikaw, musakay kag barko, niagi mo kalumos, musakay pa ba kag barko, dili mag-eroplano siguro ka, kay na kay di maayo nga experience nga imong naagyan. Nakaagi po mi bago lang tong February 14 nga buntag sa iyo, diri kami niagi sa kano. Abot sa unan, nakabreak sa tulay, tumbling kami sa akong pamilya Tulomi. Grabe pangos. Anak ko din na kumagi ng dalanan. Kaya naka-experience makaog kahadlok. Pero akong gibuhat, wala. Nibalik ko sa agi. O, gibalik-balik yun ako. Ano naman, once ka dili mo balikan ang imong fear, imong kahadlok, magpabilin sa imong nahuna, gyapon ang kahadlok. Kuni itong kahadlok ni mo, imong balikan, imong lampasan, para mawala imong kahadlok. Si Paul nagsakay og barko from Caesarea. Pato siya sa Roma, sa Italy, or sa Roma. Nganong ato man si Paul ito? Si Paul nga panahon is na priso. Dito sa barko sa ilang pagsakay, kauban niyang 276 ka mga prisoner. Ikasuhan siya o misconfusion sa mga Pariseo o Saduseo. Ngang ikasuhan man siya. Kay gipreach sa Ginoo ang pagabanhaw ni Jesus Christ. Ibig si Jesus Christ gibuhatan sa mga Pariseo o wala na si Jesus Christ nung nabanhaw na, nagpadayon ang mga apostoles o nagpadayon si Apostol Pablo. O mao gyapon nga gibuhat sa mga Saduseo, gitagan nagbuhatan ng mga istorya. Pero sulod sa daw katuig, walay nakita sila nga sala si Pablo. So ang gibuhat ni Pablo, murag way klaro ang kaso dito sa Jerusalem. Wala sila kabalo nga si Pablo usa ka Romans citizenship. So yang gibuhat maadto sa dito sa Roma. Kay para dito ipadayon o iapil ang iyang kaso. Kaya maragway klaro iyang kaso sa Jerusalem. Kaya wala pa siya dapat dito. So kita na sa Roma para iapil ang iyang kaso dito kang Caesar. The journey of Apostle Paul padto palang para iapil ang kaso kay Caesar, kauban niya sa barko ang 276 prisoner. Wala pa sila nakabot dito sa destinasyon. Ipasaw na to ang 44 verses sa Acts chapter 27 atong mabasa nga nalunod yun ang barko. Siguro ikaw ro si Pablo, siguro grabe gini mong kampo nga Lord ay lang gini kalunod. Gidungog sige na wala. Nalunod yun ang barko. Manayang mo ganina, bisag kung saan mo ampo o kung saan mo simba, kung malunod yun ang barko, wag kayo mabuhat. We encounter storms and shipwreck. Na-encounter sa journey ni Apostol Pablo ang storm and shipwreck. Ang storm, mga bagyo. Ang shipwreck, mauning bangka nga naguba or barko or nalunod na yun. Ikan sa pagkaguba, nalunod na yun ang barko. We encounter storm and shipwreck. If we experience storm, dili ta biyaan sa Dios. But lahi ang storm kaysa shipwreck. Lahi ang storm, lahi ang shipwreck sa atong kinabuhi. What is the difference? Ang storm maka-delay sa imong journey. Di ba wala kaabot tayo sila Paul? Kaya na storm. Natay mga storm sa kinabuhi, i-delay ang plano sa Ginoo. O imong mga plano i-delay because of the storm. O ang shipwreck, saan siya? Ganina i-delay ay imong journey. Ang shipwreck, it will force you to start over. Sabot. Ang storm is mga problema. Karon tong problema nimo nalunod na gyud. Mo tong shipwreck. Di ka kapadayon. Kundi start over again. Yes, and point? Storm, it could be passed away. Ang storm, isakay ka sa barko,
Posible ang storm moagi lang. Mga problema moagi lang sa tong kinabuhi. But ang shipwreck, asaman siya. Mata ganina, it will force you to start over again. Nakalam mo ganina dahil ang shipwreck, ang storm delay of your journey. But the shipwreck actually stop of your journey. Kung nalunod na, stop ang imong mga pangarap. Naka-experience man tag-storm, pero ang kauban nato, nakagit tag-storm sa kinabuhi. Amen? Pero di na nakatubang og storm. Ang uban diri nakatubang og shipwreck. Guys, yan po, sa shipwreck sa kinabuhi, kamo na ibala mo, instruksyon na una. Ang ingon sa naka-experience og storm or problema sa kinabuhi, Lord, nganong niabot man ni sa akong kinabuhi. Lord, ang problema nganong niabot sa akong pamilya. Muna ang storm. Pero ang naka-experience og shipwreck, naapa ba'y Diyos? Naanang discouragement sa imong kinabuhi. Kay grabe nimong ampo na wala ka pag-asa, nalunod na gyud katong ginaampo mo. Remember, even nangalagad ka sa Diyos, maka-experience tag mga shipwreck sa pagkinabuhi. Kung sa man yung mga shipwreck, mauni ang mga bankruptcy sa atong business, nawalaan ka og panginabuhian. Kasi nawalaan panginabuhian rin. Natanggal ka sa trabaho, naguba ang imong pamilya, naguba ang imong mga pangarap, ug daghang po mga symbolize sa mga shipwreck sa atong kinabuhi. Nabot ay mga shipwreck, mga dreams na to maabot ni, pero wala siya nabot, nawala siya. Atong panginabuhian, nawala. Kung trabaho, nawala ang trabaho. Doon ka klase, shipwreck. Sa imong pagnabaho, itagagag trabaho sa Ginoo, pero ipiyasig na sa imo, pero wala ni imong ayuhan. Isa consequence. Shipwreck is an illustration or metaphor or something that lost in your life nga nawala o nalunod. Amen? Shipwreck is something that lost in your life. Kaya nawala sa imong kinabuhi ba? Motong mga shipwreck. Na-try mo sino, grabe nagkampo na siya. Lord, Lord. Tapos, nawala siya. Kampo, pa ba mo? Wala. Same mo. Kwanto ka ng discouragement. Pero, nganong niabot man tong storm, nganong niabot man, na-encounter man ni Paul o katong mga napay-kapitan sa barko, nganong na-encounter man to nila katong pangitabo nga bagyo o nalunod yun ang barko. Nganong niabot sa ilaha ni Pablo. If you balikon nimo ang verse, before pa dahil ni sa nahitabo, giingnan ni Paul ang mga seaman na kapitan dito nga barko. Kapitan, nga malunod ang atong barko. Delikado atong pagbiyahe. In Acts, ganina no, sa 27:10, men, I can see that our voyage or pagpanaw is going to be disastrous and bring great loss to ship and cargo and our life. Diba? Sa pagsugod pa ng daan sa biyahe, wa pa nagbiyahe, giingnan ni Paul nga dita magpadayon kay delikado ang atong pagpanaw. Malagmit atong mga karga, atong barko maguba, ug atong ibin atong kinabuhi mawala. O sa inyong point ito, inyong kwan. Sige mo na. Maabot ang storm sa atong kinabuhi nga naman sa pagsugod lang daan nga ni nag-warning si Muang ayaw buhata. Imog yung padayon. Wala naminaw ang mga kapitan sa barko. Kay unsa raman si Pablo. Wala naman sa ministry, nangalagad sa Ginoo. Imo ingnon ang mga kapitan nga di ta padayon kay di maayong panahon, dili ni maayong atong barko dili ka lahutay. Ikaw kapitan, ingnon ka sa tao nga wa kabalo, wa si navigation about sa barko. Wala ni giskwela kung about sa mga kan sa seaman, wala sa tuuhi. Ipadayon ginila kay nagsalig sila sa ilang abilidad, sa ilang kaibalo, sa ilang kaalam. Kasi yung tabo, encounter sila storm,
o nalunod gyud ang ilang barko. Muna sa itong kinabuhi, may mga warning shot sa itong kinabuhi. Nga moatubang ka na, i-recall ba? Ganun hitabo na encounter mo na. Tungod kay sa pagsugod, wala kang naminaw sa pulong sa Ginoo. So, higala, we encounter storm and shipwreck sa atong kinabuhi. Even bisag kung saon nimo pray, simba, devotion, because if you plus back before pa nahitabo sa imong kinabuhi, there's somebody nga gigamit sa Dios to warning you nga dili ipadayon, but you did not listen. Na istorya kay seryoso ra kita. Natoy naghambugay sila katong Mongolia. Ang tinuod nga Dios si Raam. Ana isa si katong Mongolia. Wa po nagpalupig ning India. Dili tinuod nga Dios si Buddha. Wa po nagpalupig ning Pinoy. Dili ang tinuod nga Dios si Jesus. So karon puro man sila tinuod kisa gid tinuod nga Dios. Ana tong India. Anay contest para mabala na to kinsa tinuod nga Dios. Kung sa mga contest. Adto tayo sa bungtod, lokso na sa bangin. Kung kinsa tong iluwas sa iyong Dios, mo din tinuod nga Dios. Kung paano yung Pinoy, sa ulo ka doon. Pero para di siya maulawan, tinuod si ang Ginoo. Dito na sila. Ana silang kinsa may maguna, lokso. Punag ning Mongolia. Ako una. Kay tinuod nga Dios si Raam. Lokso na. Ram! Luwas ako! Ram! Patay din siya. Siya nila tinuod nga Dios. Kulbaan ng Pinoy. Basig siya sunod. Kasi sunod. Anak rin siya. Ako sunod. Kay baloko nga nood nga Dios si Buddha. Salamat tong Pinoy. Salamat kasi kay kung mamatay itong duha, di na siyang padayong lokso. Wa may magtanaw. Lokso na. Lokso itong India. Buddha! Luwas ako! Buddha! Pagdaw na, nahangin ni Horus. Luta si itong India. Anak itong Pinoy. Maog ito tinuod. Anak itong India. Ikaw na sunod. Para di siya maulawang. Pamahala naman yun ni. Loksod na. Kulpaan ng Pinoy. Pag-ambak niya. Jesus! Doon lang sa kayong bato. Jesus! Bagol na. Buddha! Si Buddha na yung itawag. Kaya wala na siya. Wala siya itubag sa Ginoo. It's a joke, but it's a reality. Nga sa panahon nga siya kagampo ba, murag wa makagdungga sa Ginoo, nangita kang laing Dios. Continue. Wala may siguro sa inyo nga mosakay sa barko nga kabalo ka nga malunod. Kasi mingon diri nga mosakay ko barko kay malunod ni. Wa gyud, way na kabalo. Matok sa pier kay mosakay ko sa barko pero kabalo ko nga malunod ni. Wala, gisaran kayo na to. Si Pablo sakay sa kabalo sa malunod. Kung siya naging sakay nga malunod. Kung kabalo pa lang ka nga maguba di ay ang imong kinabuhi, may pa nga wala na mo gibuhat sa ulo. Amen? Agi pa nang naguba ito kinabuhi at mga relasyon. Kamahay ka ba? Mapay wala ito nakugibuhat sa ulo. Kung giayo pa unta nako ang akong kinabuhi, kung ako pa untang giundangan ng mga dili maayo sa akong kinabuhi, dili unta may ani ang atong sitwasyon. Nga ating pa atong pamilya, atong mga relasyon, dili na ko kabalo panday ka nga mo toy may kabo. Ang head kung kabalo palang ko. So wag na kabalo sa tuwa. Sometimes when our ship is sinking, ang barko is malunod, group yourself into three. Our thinking, kaya nato luwason ang barko nga dili malunod
using our skills, knowledge, expertise, and our ability. Nakay problema, mga chef, wala ka nagsalik sa Ginoo kundi imong sariling kahibalo sa imong kaalam nga kaya kuning problema luwason o sulbaron. Your own ability. No amount of skills, ability, profession to save the ship if God allowed to sink it. Kung i-allow sa Ginoo nga kwaon ning ship sa imong kinabuhi, wala ikay mabuhat. Bisag unsaon nimong buhaton, walay mahimo ang imong abilidad, kahibalo, profesyon kung itugot sa Dios nga mawala sa imuha. Yes, we allow nga muagit kang mga storm in our life. Yalaw ka to din. Ay, nga Lord, ito kung bagay problema, dili. Tinga ka naga problema. Wala man yung Ginoo nga wakay problema, naagit kay problema. Munang i-allow ang mga problema storm in your life. But dili lang i-allow ang storm. Try to accept nga na mga shipwreck sa imong kinabuhi nga mawala. O kinahanglan nimo dawaton. Kaya wala to siya. Kung giwala sa imong kinabuhi, bosapot nga wala to dito gigamit o dili to part sa imong next journey nga gihatag sa Ginoo. The weather is not good. It is not the right season. Ingon ni Apostol Pablo, dili ta magpadayon kay una nakita niya nga dili maayo ang panahon. Amen. Katong kinabuhi, dali-dalion nimo ba? Dili pa sa right time. Munang maagi kag storm o shipwreck sa imong kinabuhi kay imong gidali-dali, dili pa sa right time. Wala nimo hulata nga mahuman ang bagyo. Kay seasonal to. Amen. Kung kay plano sa imong kinabuhi, ayaw dali-dali kay dili pa siya right time. Kung imong bukson, unang encounter kag storm, ang shipwreck sa imong kinabuhi. Amen? Sinatulog na ta. Apostle Paul pato sa Roma with 276 prisoner from Caesarea to Italy. However, the journey contrary na sa hangin. Pagsugod lang dan, the kontra ng hangin, bagatagbo na nila, pero ila giyapong gipadayon. Instead na maglanding sila, gidala ni Hinoon sila sa open sea. Karon gatagbo ng hangin. Grabe na ka po Lord, dili malumot, malunod mi. Di ta maguba ang ship. Pero sa hitabo, naglala. Paano naglala? Gidala ka sa hangin dito sa open sea. Usapos sa open sea, wala na yung bumungtod. Mas kusog. Huwag na naging nga malunod yung barko. Nalunod yun. Kaya ba nang nag-ampot na atong problema? Lord, ginampo. Prosay, galala. Amen? Kaya counter na? O sa ilang ibuhat? Di ba naman ay dako mo na nga murag sa barko? Katang kuha sa murag tila ba na pardili ko sa hangin? Ilahan silang ibaba na nila. Nagpuyon-uyon lang sila sa hangin. Muna sa itong kinabuhi, kung may mga problema, pagpasabot, surrender sa Ginoo. Ay na palabig na kaya nimo, kundi surrender nimo sa Ginoo. O payon-uyon, uyo-uyo nila ang problema, ayaw tagbuka. Gitanggal nila ang ilang mga dala. Hangtod, gianak nila itong kuwan, wag yapon. Kasi tapos sa barko, pati sila malunod. Katong mga kargo, niingon na sa Pablo, mga delikado atong mga kargo. Ang tinos dyan, ang ilang mga kargo, ilang ipanglabay sa dagat. Bisag income business ng dato. Ang reflection sa taganabuhi, kani mga kargo, natay mga problema, atong tanggalon, ang atong mga garbo. Taganabuhi, natay mga sala, tanggala. Kailangan ka ang storm, di ka po mawala. Imong baton, surrender sa Ginoo, bow down sa Ginoo, o katong mga kargo nasa imong kinabuhi, dapat imo nang ilabay. Tanggalon nimo imong pride sa imong kinabuhi. Makaligot-got, kasakit, kalagot sa imong kinabuhi, imo nang tanggalon para dili malunod ang inyong barko.
Nagkanabuhi, ano yung mga problema, tanggalon na ito na. Gihigtan na nila ang barko para likon. Ilang gihigtan ang barko para strong yun. 14 days sila dito sa barko, bisag, adlaw na lang nga gamay, wala ginagpakita ang adlaw. Within 14 days, wala ginagpakita. Ug nagwad-an sila og pag-asa. Kagi ba sa kinabuhi? Nga murag grabe ka kampo, gitanggal na nimo tanan, kamo na lang sa barko para masibra nimo kinabuhi. Pero wala gyapon na buhat. Nawad-an sila pag-asa, putna sila pagkaon, wa na gid sila pag-asa. Kagi pa ta problema sa pang kinabuhi? Nga murag ampo ka, angtod naglala, gitanggal na nimo tanan, wala gyapon. Naglala na inoon. Nautan sila pagkaon until their hope were gone. Nawada na sila pag-asa kay ilan naman ang gibuhatanan. Pero wala na sila'y, wala na gihapoy nahitabo. In verse 21 to 22, tapos sa pila ka adlaw, unya ang mga tao wala na'y nitindog, wala na'y kaon, karon, nawada sila hope, nitindog ni karon. Tindog si Pablo, nagkapaminaw to si Pablo, kabalo na siya unsa ang posibleng mahitabo. Si Pablo mingon, mga higala, kung namati pa lang unta kamo o wala mulawig gikan sa Krita, dili unta kita maingon niining tanang kadaot o kapildihan. Men, nag-warning siya na si Pablo. Wala umingi sila naminaw. So na yung sanetabo. Pikat. Si Pablo. Wala namikat Pablo. Ako lang. Pikat. Wa mo naminaw sa unan. Isugod pagdan. Ingong ko. Ayaw mo padayon. Pero nagpadayon kita. Nagpadayon gid mo. O sanetabo. Pikat. Kapitan. O sa mga karong kapitan. Sabi ko kabalo ka. Wala. Muna sa itong kinabuhi, muna maabot ka, paisa na ka sa imong ginikanan, nanay nag-ingon sa imo ha, pero wala ka naminaw, iman yung ipadayon, o naon sa imong kinabuhi ron, o balikan ka, di ba naingon ko, nga di ta magpadayon, o sa itabo, pikat, may anak ta, pero wala mikat si Kuana. Since kusog gihapon ang storm, sa verse 18, they began to throw the cargo overboard. Ilan na gilabay itong mga cargo? Dili unta nahitabo ang mga storm o shipwreck sa atong kinabuhi. Kung naminaw o lang unta ta, nituman ta sa gidili sa Dios nga dili angay natong buhaton. Muna nga mga kuha sa itong kinabuhi, muna dili uyon sa Ginoo, ayon ay padayon. Dili mayo imong padulngan. Undangi pa, samtang sayo pa, nga na'y nag-remind sa imo ha. Kay maabot ang mga problema, ikatan juga kay wala ka naminaw. Muna makaproblema na ka, isisi na mo sa Ginoo. Isisi na mo. Puro baliki. Giignan ka ni Anto, wala ka naminaw. Verse 22, pag humani Pablo nga, naminaw lang ka mo sa una, wala ta nahitabo nga ingani. Pero, tungod kay lagat sa Diyos si Pablo, sa verse 22, but now, I urge you to keep up courage. I-encourage pa ni Pablo ang mga nato sa mga priso. Ikaw, kang minaw, kung hapit lagi mo malumos, na mo encourage mo, kaya na ito ni. Ikaw, maminaw ka dili. Wala sa pag-asa. Pero si Pablo, makita nimo, luyo sa problema, nasa iya ang courage. Yung makauban, nagluya na, nasa imo ang encouragement, nga kaya na ito niya. But now, I urge you to keep your courage. Because, sa ingon niya, paramis Pablo, but not one of you will lost. Wala bisag insa sa inyo nga mawala. Only
the ship will destroy. O balang siya, nagsakay mo na sa barko, ingon siya nga, ayaw mo kahadlok, encourage na mo, nga walay mawala siya, bis isa mamatay sa inyo, kanyang barko lang. So, pasabot malangay sila, paglunod. Pero walay namatay. Nga naman, promise na sa Ginoo. Nadamay ang mga prisoner, 276, because of people. Men, tungod sa imo ang imuhang mga pamilya, na-appeal sila og luwas because sa imuhang courage. Now, unsa day ang courage ni Pablo? Nga nakaingon gid siya. Ikaw, nay problema ron, ga-courage ka ba? Kaya na itong mga problema. Unsa imong hugutan nga imong istorya, tinuod na. Ngayon siya nga, di na mamatay. Buhay mamatay, sa isa na to. Unsa ang courage ni Paul nga di siya mamatay? Before the ato, verse 24, God said, nag-ingon na dayang Ginoo kang Pablo, do not be afraid. Ayaw kahadlok, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives all who sail with you. Mao day grabe grabe ang courage si Pablo day nga mabuhay ila tanan kaysa adi sa Dios nga matubang siya ni Caesar. Wasi nga mamatay ka. Kung iyong atubang busabot mabuhay di siya. Amen. Sa atong kinabuhi dapat maging Paul ka Pablo sa atong kinabuhi. Kita mo courage nga naman atong gutan ang promise sa Ginoo nga dili niya pasagdan. Amen. Ngina ba bata? Verse 25. So keep up your courage, men, for I have faith in God. Sa ingon niya, dili niyang sarili nga maluwas ka kay mismo kabalong mulang is balo kaya niya luwason tanan dili. Tungod na sa courage tungod kay na siya faith in God. Importante sa problema sa kinabuhi, malunod man ang shipwreck na yung mga storm, stand firm, encourage ka. Tungod kay nakay pagtuo sa Dios, dili ka niya pasagdan o luwason ka niya. Kapit na, mensahe sa atong kinabuhi. Faith over fear. Ang pagtuo mas labaw kaysa sa kahadlok. God promised stand. Bisan unsa kakusog ang bagyo, matumang gihapon ang saad sa Dios. Bisan daghang mga problems sa imong kinabuhi, matumang giniya ang iyang saad sa inyo ug sa kuha. Be a voice of hope. Be a voice of hope. Sama ni Pablo, mahimo kang tinubdan sa paglaom sa uban. We encourage other in difficult time. Kung nakasa-courage ka ron, makita yung isunan nga nasa difficult time, mahimo kang sama ni Pablo nga mo encourage ka. When you face life storms or shipwreck, problems, uncertainty, or fear, remember God, people, and His word not fail. In the storm and shipwreck, choose to trust God rather than give to fear. Maabot sa mga shipwreck o storm, mas piliw na to atong trust sa Ginoo kaysa sa kahadlok. Let us pray, Lord, when life feels like a shipwreck, when dreams are broken, when hope is fading, and we fear tries to take over, remind us that you are in control, strengthening our faith so we will not give up in the middle of the storm. We surrender everything to you, Lord. Guide us, protect us, and bring us safely to the purpose you have prepared for us. In Jesus' name, amen. Thank you.